Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon, magsimula tayo sa kwento. Sa kabila ng pagsisikap ng aking pamilya na itanim sa loob ko ang diwa ng kabanalan, hindi ako naging masigasig o tapat na Kristiyano, at sa paglaki, kinwestiyon ko ang kahalagahan ng relihiyon at ng mga paniniwala sa relihiyon. Bilang isang young adult, nakagawa ako ng sarili kong mga konklusyon tungkol sa Diyos, relihiyon, at pananampalataya, at bilang resulta, ang aking mga paniniwala ay medyo naiiba at kadalasang salungat sa mismong mga Christocentric na pinanghahawakan ng mga miyembro ng aking pamilya. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, ibinahagi pa rin namin ang paggalang sa isa't isa, na pinatunayan ng kawalang galang na naroroon sa mga pagsasama-sama ng pamilya. Ang aking NDE ay nangyari isang hapon, habang ako ay natutulog. Sa panahong yon, habang ang aking katawan ay nananatiling walang malay, nagising ako sa isang estado ng sobrang pagpupuyat sa isang lawak ng lubos na limot at kadiliman. Habang nakatitig ako sa kadiliman, isang maliwanag na liwanag ang biglang lumitaw sa aking harapan, na nagpapaliwanag sa kalawakan ng halos kabuuan. Sa ilalim ng liwanag na yon, sa banal na presensyang yon, nadama ko ang napakalaking pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan sa isang karanasang napakalinaw at totoo, ngunit kakaiba sa anumang naranasan ko sa 19 na taon ko. Habang naliliwanagan ng liwanag ang aking paligid, nalaman ko na naglalakbay ako sa isang lagusan kasama ang maraming iba pang mga kaluluwa na mula noon ay tinuturing ko na bilang aking mga kasama sa paglalakbay, habang kami ay naglalakbay patungo sa isang karaniwan ngunit mahiwagang destinasyon sa ilalim ng pangangalaga ng mga anghel na umaawit. Habang kami ay naglalakbay, ang mga anghel ay umawit ng mga awit na tila gumagabay at nag-uudyok sa mga manlalakbay, na nagpapasigla sa kanilang determinasyon na marating ang destinasyon at ginagawa ang paglalakbay na isang kahanga-hanga at kahangahangang karanasan. Kahit na nakikinig ako sa kanilang kanta, naramdaman kong may puwersang tumatawag sa akin mula sa malayo, at ang tawag na yon ay pumuno sa akin ng pananabik, at pananabik. Sa kalaunan, ang aming paglalakbay sa lagusan ay natapos nang makarating kami sa harap ng mga pintuan ng isang maringal na gusali. Habang ako ay nananatili sa paanan ng mga tarangkahang yon, ang mga kaluluwa na aking kasama sa paglalakbay ay dumaan sa kanila upang makapasok sa gusali, at habang ginagawa nila, ang kanilang mga damit, na parang salamangka, ay agad na napalitan ng puting damit. Nang makita ang kanilang pagbabago, natanto ko na ang mga kaluluwang iyon ay yaong mga yumao pa lamang, na papasok sa kaharian ng langit. Napagtanto ko rin na kung dadaan ako sa gate, magpapalam na ako sa buhay ko sa mundo, at sa kadahilanang iyon, hindi ko agad sila sinundan. Habang pinagmamasdan ko ang kaharian at ang nakapalibot na tanawin, napansin ko na ang mga bulaklak na may iba't ibang kulay ay namumukadkad kung saan-saan at ang kanilang mga talulot ay kumikinang na may bahagyang puting liwanag. Nang tumingala ako sa langit, namangha ako sa kulay, dahil ang lilim ng asul nito ay hindi katulad ng anumang nakita ko noon. Sa aking pagkamangha at kasiyahan, naramdaman ko na ang pinakamalalim, makapangyarihan, at wagas na pag-ibig ang bumalat sa lahat, at sa langit, parang nakarating na ako sa aking tunay na tahanan. Sa sobrang saya ko, biglang lumitaw sa harapan ko ang isang lalaki, at habang nagtatanong ako sa kanyang nakangiting mukha, napagtanto kong siya pala ang lolo ko, na pumanaw na ilang taon na ang nakakaraan. Ang aking lolo, kasama ang aking mga tiyuhin na kasama niya, ay tinanggap ako, na nagniningning ng walang harang na pagmamahal at taos-pusong kasiyahan sa aking presensya sa kanila. Pagkatapos, at sa tagal ng aking pamamalagi sa langit, ang aking mga kamag-anak ay nagtanong tungkol sa aking buhay sa paraang nagpapakita ng kanilang tunay at malalim na pagmamalasakit sa akin at sa aking paglaki. Matapos ang mga unang pagpapalitan ng init at pagtanggap, sinenyasan ako ng aking lolo na sundan siya. Pagsang-ayon sa kanyang kahilingan, sinundan ko siya sa isang lugar kung saan ang sikat ng araw ay ganap na bumalat sa lugar, pinupuno ito ng mainit na liwanag at habag. Sa lugar na yon, napansin ko ang isang grupo ng mga tao na tahimik na nakatayo sa paligid namin, na para bang naghihintay sa aming pagdating. Sa pagmamasid sa kanilang kilos, nakikita at naramdaman ko ang kanilang pambihirang pagmamahal at pagmamalasakit, pati na rin ang aking pagiging pamilyar sa kanila. Sa gitna ng mga taong yon, nakita ko ang isang matangkad,
Mabait na lalaki na ang titig ay nagpapakita ng walang katapusang karunungan at pakikiramay at ang presensya ay pumuno sa akin ng kapayapaan, isang lalaking itinuring ko na bilang Diyos. Kahit sa kabila ng pagpapalitan ng mga salita, naramdaman ko na ang Diyos, sa kanyang walang pasubaling pagmamahal at pagtanggap, ay alam at nauunawaan ang lahat tungkol sa aking mga pagdududa at mga tanong ng aking puso tungkol sa pananampalataya at relihiyon. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng pananampalataya? Tanong ko sa kanya, kitang-kita ang pagkasabik ko sa wakas. Anak, ang pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay may malaking kahalagahan sa buhay ng tao. Ito ay isang mapagkukunan ng lakas na nagbibigay daan sa iyo upang harapin ang mga hamon at kahirapan sa buhay, sagot ng Diyos. Ngunit gaano ito kahalaga, pinindot ko. Ang pananampalataya at ang paniniwala sa Diyos ay ang pundasyon ng Oversoul at ang Oversoul's link sa akin. Sa pamamagitan ng pananampalataya at paniniwala, magagawa mong kumonekta sa banal na kapangyarihan at hanapin ang katotohanan at kahulugan. Ang pananampalataya at paniniwala ay hindi lamang nagbibigay sa iyo ng pag-asa at ginhawa, nagbibigay din sila ng inspirasyon sa kabutihan at integridad, paliwanag niya. Maraming mga sistema ng paniniwala at relihiyon ang umiiral sa mundo, at kung minsan ang isang hanay ng mga paniniwala ay sumasalungat sa iba. Paano ito na ang lahat ng mga paniniwala ay maaaring tama? Tanong ko sa kanya. Anak, ang paniniwala ng lahat ay kakaiba, at walang tama o mali, sagot niya. Makakahanap ba ako ng katotohanan at kahulugan kung wala akong malinaw na paniniwala sa relihiyon? Tanong ko. Anak, magkakaiba ang mga paniniwala at sistema ng paniniwala. Hindi mo kailangang magsagawa ng isang partikular na relihiyon, ngunit anuman ang pinili mong paniwalaan, ipamuhay ang iyong paniniwala ng may bukas na puso. Ang katotohanan ay umiiral sa loob ng lahat, anuman ang anyo ng sistema ng kailangan ng paniniwala. Nang marinig ko ang mga sagot ng Diyos, nakaramdam ako ng matinding kasiyahan na sa wakas ay nasagot na ang lahat ng tanong ko tungkol sa pananampalataya. Kung lalakad ka sa mga pintuan ng langit, makakasama mo kami magpakailanman, alok ng aking lolo. Lolo, teenager pa po ako, at marami pa po akong gustong maranasan, tulad ng pagiging ama balang araw. May girlfriend din ako na ayaw kong iwan, paliwanag ko kay lolo matapos pag-isipan ang mapang-akit niyang alok. Nang marinig ang aking sagot, naunawaan ang aking lolo at tinanggap ang aking pinili. Dapat ituloy ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap at tuklasin ang hindi alam, sagot niya, nakangiting ipakita ang kanyang suporta sa aking desisyon. Maraming hamon ang kinakaharap ng mga tao habang nabubuhay sila sa Earth. Sana ay mapanatili mo ang isang positibong pag-iisip sa harap ng mga hamong ito. Patuloy na maniwala sa iyong mga kakayahan, lalo na ang iyong kapasidad na malampasan ang mga hadlang. Palaging ituloy ang katuparan ng iyong mga pangarap, aniya. Anak, may unlimited potential at strength gaano man kalupit ang daan. Hindi ka mag-iisa, at lagi kitang sasamahan. Hindi ibig sabihin ng paghihiwalay natin ay magkakahiwalay na tayo. Kahit kailan at nasaan ka man, basta huminga ng malalim at madama ang kapayapaan sa loob ng aking pag-ibig at patnubay ay mananatili sa iyo, sabi ng Diyos sa paghihiwalay. Habang nagpapalam kami, niyakap ako ng mahigpit ni Lolo. Biglang lumitaw sa tabi ko ang isang anghel na may magandang pakpak. Habang iniunat niya ang kanyang mga braso, sinimulan namin ang aming paglalakbay sa mga sukat ng oras at espasyo. Habang naglalakbay kami sa hindi mabilang na mga kalawakan at universo, isang nagniningning na liwanag, na alam kong ang omnipresent na liwanag ng Diyos, ay laging nasa paligid namin. Sa pagtatapos ng paglalakbay, naramdaman ko ang isang malakas na surge ng enerhiya na nagpasigla sa akin habang ang aking kamalayan ay muling kumonekta sa aking katawan. Bumalik ka na sa iyong katawan. Alalahanin mo ang mga salita ng Diyos. Ang pag-ibig niya ay laging kasama mo, sabi ng anghel bago dahan-daang naglaho. Bumalik sa aking katawan, mabilis kong tiningnan ang oras upang mapagtantong 2 minuto na lang ang lumipas. Bakit ako namatay? Tanong ko, dahil bata pa ako at nasa perpektong hugis. Sa kabila ng maraming tanong na iniwan sa akin ng NDE, naging inspirasyon ko ito na pag-isipang mabuti ang aking mga paniniwala. Ang karanasan ay nagturo sa akin na panatilihing bukas ang isip at puso sa aking mga relasyon at nakatulong sa akin na magkaroon ng mas malalim na paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga espiritual na paniniwala at mga gawain sa relihiyon.
Habang sinimulan kong ibahagi ang aking mga karanasan sa iba at makinig sa kanilang mga pananaw, natagpuan ko ang aking sarili na kumukuha ng karunungan at inspirasyon mula sa kanila. Napagtanto ko na ang mga paniniwala ng mga tao ay magkakaiba at ang bawat isa ay may sariling espiritual na paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa sarili, sinimulan kong sundan ng isang landas na ang pundasyon ay ang walang kondisyong pag-ibig ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, sana ay sundin ng aking mga anak ang parehong pananampalataya. Ano man ang kanilang mga pagpipilian, gayunpaman, palagi kong igagalang sila at ang kanilang kapangyarihan ng pag-unawa. Umaasa din ako na sa pamamagitan ng aking halimbawa, mauunawaan nila ang kahalagahan ng pananampalataya.